Hello. Okay, just checking the camera. Yeah. So, continuation sa ating Bible study about sa yung mga tanong, halimbawa yung about sa Trinity. Ano ba yung Trinity? Yung Father, Son, and Holy Spirit. So ganito, bago ko i-discuss yun, ipag-usapan muna natin yung about sa mga kumbaga theories of the origin of life, kumbaga yung mga yung mga pinag-usapan ay mga tinuro sa school and everything. Kumbaga tinawag ko noon ngayon nung nalaman ko na yung truth, mga indoctrination, kumbaga na itinuro nila sa school na mga mali. Tinuturo nila sa school na truth, pero kaya nga tinawag na truth, yung dalawang biggest na talaga tinuturo nila is yung Big Bang Theory and yung Theory of Evolution. So yun. So kasi kung ikaw ay talagang naghahanap ng truth, naghahanap ng katotohanan, nahanap mo yung truth, alamin mo, meron ba talagang Diyos? Ano ba yung mga sinasabi nila tong Big Bang Theory, mga tinuro nila sa amin na galing tayo sa pagsabog or galing tayo sa unggoy? Yun. Kasi yun, tinuro nila sa atin Saan ba galing yun, di ba? Saan galing yung teaching na yun? Alamin mo kung talagang alamin mo talaga kung merong Diyos o wala. Bakit ba natin ito ginagawa, di ba? So yun, nagsik din ako ng truth, binasa ko yun. Siyempre, tinuro naman yun sa school, which is sadly tinuturo sa mga public school, kahit naman sa mga private na yun ang truth. Na parang hindi nila ni-explain na this is a theory, kaya nga theory is a theory, hindi siya talaga truth. Kunyari, sinasabi nila ito, pakita ko na lang ito yung syempre ginugol ko lang yung image na yan. Ito yung tinatawag na Big Bang Theory. Big Bang Theory na galing tayo sa isang, syempre dito sa starting point na nothingness, wala kahit ano, kasi biglang sumabog, tas na-create yan, mga yan, na-create lahat yan. So paano nangyari yun, di ba? Kung ikaw, dapat magtatanong ka kung bakit. Hindi pwedeng parang ipipid na lang sa'yo, yes ka lang ng yes, kumbaga amen ka ng amen sa mga sinasabi nila. You have to know the truth and you have to seek the truth. So pagpalagay mo na dito daw nagsimula yung pagsabog. So saan galing yung mga materials? Ano yung mga materials? Saan galing? Pwede ba yun na parang pag tinitigan mo yung isang space, halimbawa, bigla na lang may sasabog yan, magkakaroon ng creation. Lagi nila sinasabi, yun ang nila, yun ang theory nila. Eto, merong konting truth dito kasi pag binasa mo naman yung Bible, parang isang malaking explosion din yung nangyari, kasi explosion of words naman yun. Words kasi pag binasa natin ng Bible, we came from the Word of God. So na-create lahat through the Word of God. Everything is perfect. Ito naman kasi ito, materialistic ang naman ito. Kasi sinabi sa scripture, yung material realm, yung the things seen is made from the unseen realm. Ito kasi puro seen realm lang to walang, sinasabi nila may ganyan, tapos may materials. Saan galing nga yung mga materials? Tsaka paano na-create yan? Tsaka yung time, paano na-create yung time? Sino nag-create ng time? Sino nag-create ng space? Matter. Yan yung three ingredients para magkaroon ka ng kumbaga ng creation. Kumbaga parang simple ingredients, kumbaga sabihin na natin. Sino rin nag-create ng mga gravity? Yun, sino nag-create ng light? Paano yun? Paano na-create yun? Diba? So yun, parang napaka-imposible. May half-truth nga to, sinasabi ko. Hindi naman siya parang imposible, pero yung explanation nila dito is more on material things. The material realm.
na which is may correlation din siya sa Bible kasi parang Big Bang, yung Big Bang naman na sinasabi sa Bible, parang ito illustration ko lang to na Big Bang ng mga words ng Diyos na na-create. Sa word ng Diyos, isang pagsabog, yung words niya, na-create lahat. Yun. Kasi yun. So, hindi pwede kasing mangyari yung nag-create ng mga bagay-bagay is inside the time eh. Basta malalim na yun, basta si God kasi is outside the time. So, mahirap intindihin yun kasi nga, we are bound by time. Yun. So, ako, hindi talaga din ako naniwala sa sinasabi nila to yan. Sa akin yan. Ngayon, meron pa isa. Ito naman yung theory of evolution. Theory of evolution. Ito naman, mas madali pang paniwalaan to kaysa naman dito. Ito naman pala. Sige, mamaya na yan. Yan, yung Big Bang Theory, no? Bago natin pa ituloy yung pag-discuss muna natin yung mga words na halimbawa ito, yung word na yung tawag sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ang tawag doon ay atheist. Yung naman, yung hindi niya alam kung may Diyos ba o wala, yung wala siyang pakialam, parang ganun, agnostic naman ang tawag doon. Yun. Tayo naman, yung mga naniniwala is theist ang tawag sa atin. Yung atheist, hindi naniniwala sa Diyos, ito yung mga undecided pa. Yun. So, karaniwan kasing argument ng mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala sa virgin birth, hindi sila naniniwala sa miracle. Ganun. So, merong mga iba sa kanila, karaniwan sa kanila naniniwala sa theory of evolution and naniniwala rin sa Big Bang Theory. So, ganito kasi yan. Kung naniniwala sila sa Big Bang Theory at hindi sila naniniwala sa miracle, parang conflict. Kasi diba, mas malaking miracle pa nga yung mangyari na walang materials, tapos nagkaroon ng materiality, nagkaroon ng mga bagay-bagay, diba? Mas malaking miracle yun kaysa sa virgin birth ni Jesus Christ. Pero naniniwala sila doon sa Big Bang Theory, pero sa virgin birth di sila naniniwala. Mas malaking miracle nga yun eh. Magkaroon ng explosion ng walang materials, diba? We came from nothing. That's really impossible, diba? Yun ang tawag doon pala, yung mga terms. So atheist, hindi naniniwala. Agnostic, TIC yan. Atheist. Yan. So, ito naman yung theory of evolution. To malaking rin to. Tinuro din sa school to. Galing tayo sa unggoy. Paano naman nangyari yun? Mas malala pa nga kasi yung unang explanation nila dyan, syempre hindi naman unggoy agad ang yan yung explanation nila dyan based sa pagbabasa ko is nagkaroon ng, ang tawag doon is primordial soup model. Basta meron ng creation, meron ng earth and everything. So parang sa isang pond ng tubig nagkaroon ng kidlat, tapos nagkaroon ng chemical reaction and everything. Sa pagdaan ng time nagkaroon ng living things, cells, basta nabuo na siya, tapos naging una sa water muna, tapos naging unggoy, basta lumaki siya, nag-iba ng naging unggoy. So medyo malalim na yon, hindi ko naman na masyadong binasa yon, basta nandito na tayo sa unggoy. So sabi nila naging unggoy daw tayo hindi ko rin tumaintindihan kasi tingnan mo lalaki, bakit nag-decide ang creation? Kung sabihin na natin sige, maniwalaan na natin to. Eto, paano to nagre-reproduce? Lalaki to Paano to nagbubuntis ba to? Paano to nagre-reproduce? Bakit nag-decide ang creation na magkaroon ng babae, di ba? Which is very very conflicting. Paano yun? Paano mangyayari yun? Tsaka kung magkakaroon ng evolution halimbawa, kunyari wala pa to ano yung nauna? Yung mga classic na tanong, yung ano pa yung nauna? Itlog o yung manok? Yun yung mga tanong Tapos nakikita ko yung mga interview sa mga atheist. Try nila sagutin yun.
Ang sinasabi naman nila nauna daw yung itlog. So, paano nangyari yun? Sino naglimlim sa itlog? Paano mapipisa yung itlog kung walang naglilimlim? Diba? Hindi dapat may manok. Kung yung manok naman yung nauna, paano siya na-create? Galing ba siya sa itlog? Parang ganun. Talagang imposibleng, imposibleng galing tayo sa, nag-evolve tayo. Kasi halimbawa lang kung yung isang creature, kunyari ganito lang siya, bilog. Ano yung nauna? Nauna ba yung bibig? O nauna yung pagkain niya? Naunang nagawa yung mga pagkain? Diba? Kasi kung nauna naman yung bibig, di dapat nauna rin yung tiyan, di ba? Ano yung nauna? Ano siya, may dugo ba siya? Ganon? O nauna na ba yung dugo? O parang ganon, sobrang conflicting. Paano mangyayari yon? So, parang nag-decide to na magkaroon ng mata. Di ba? Wala naman tong consciousness. Paano malalaman yun? Yung isang living blob na ganyan, na bilog, na kailangan niya magkaroon ng mata. Yun yung talagang sobrang conflicting sa theory na to. Ibig sabihin pala, pwede kang makipagrelasyon dito kasi galing ka sa pamilya ng unggoy, di ba? So you legally can marry monkeys, di ba? Nakakapagtaka pa diyan. Ito halimbawa, unggoy. Ngayon, itong unggoy, existing to ngayon, di ba? Syempre may mga unggoy. Nasaan na itong mga to? Ano to? Ito yung pinaka lower tier. Kumbaga, ito yung pinaka lower creation Kumbaga, mas mahina to Ito medyo mas malakas. Syempre, pataas ang theory of evolution Ba't ito nawala? Ba't ito buhay? Nasaan na itong mga to? Diba? Dapat nga, etong wala. Ito dapat nandito ngayon sa Earth. Ba't wala sila? Diba? Ano nangyari sa theory of evolution nila? Ibig sabihin talagang napaka-imposible rin na nag-evolve tayo. Pangalang male and female Paano yun? Diba? Ang hirap na silang i-explain. Tas isa pang hindi rin kayang explain ng isa pa ng science. Kasi karaniwan ng mga atheists is scientific sila. May kumbaga ang pinaniniwalaan nila yung yung physical real. Yun lang ang nila, lahat lang nakikita nila. Yun. So, kung ganoon ang labanan, paano mo i-explain yung consciousness or yung purpose? Can you do it on science? Syempre hindi. So, obviously merong unseen real. Can you explain love or can you explain emotion? 'Di ba? So kung ganoon, ang love pala is like a chemical reaction lang. So wala talagang life. 'Di ba? Bakit ganoon, 'di ba? Ganoon 'yun. So yan yung mga tinatawag na. So para din kasing hindi ko pala nailagay dito yung image. Yun. So yun yung simpleng explanation ko. So marami pa akong diyan. Pero yun yung simpleng explanation ko na kaya dito sa akin, X na sa akin itong mga to. Wala yung mga yan. Meron pa yung sinasabi ng iba na yung sinasabi nila na galing daw tayo, meron daw alien na bumaba dito na naglagay ng nag-create sa atin. So ang tanong, tanong pa rin, saan nakuha ng mga alien yung buhay? Saan nila nakuha yun? Meron pa rin talagang beginning. Saan nakuha ng mga alien yun? Nasaan yun? Yung origin of life. Saan talaga? Yun ang tanong. Yun ang hindi kaya nilang sagutin ng mga scientists and everything. But the Bible explained that to us. Yun. Yun yung tsaka ito, hindi ko nailagay pero kung kilala na mo sila Albert Einstein and ito, lalagay ko na lang yung mga sinabi nila. Wala pala. So Google na lang natin. Yan, Albert Einstein. Kung kilala nyo si Albert Einstein.
si yung maraming mga hindi lahat ng scientist atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Marami talagang sa totoo lang yung true science talaga is coincide or play together. Ano ba tawag dun sa English? Ang kumbaga related, ang true science talaga is supporting the Bible itself. At marami ding mga top scientists na naniniwala sa Diyos kasi hindi nila maalis kumbaga hindi nila maano yung evidence na meron talagang nag-design sa atin. Merong designer. Yun na bakit yung gravity ganun. Ito si Albert Einstein, example ko lang ang quote na sinabi niya, the more he study, saan na ba yun? Ayan, ito yung isang sabi niya, I believe in God who reveals himself in the orderly harmony of the universe. I think siya yung the father of modern science, si Albert Einstein. Siya rin yung ng formula na EMC squared. Siya yan yung pinakasikat na niya yung relativity. Yan. Ayun yun. Asa na ba yun? Yan yung sabi niya, the more I study science, the more I believe in God. Yun. Parang example lang. Parang sinasabi yun yung mas matalino ko kay Albert Einstein kung hindi ka naniniwala sa Diyos. Parang ganun. Diba? So yun. So, nandito na tayo. Next na pag-uusapan naman natin yung sa Trinity. Wait. Pala, ayan. Si Albert Einstein. Asa na yung Trinity. So, mamaya na yan. So, yun muna. Basta yun yung mga tanong na sinagot ko muna sa sarili ko. Saan ba talaga tayo galing, di ba? So, yun. So, yung na-eradicate ko na yung mga tanong na yan and everything, talagang, ang tanong kasi, sino nagturo niyan? Saan galing yan, di ba? Minamana lang sa atin yan. Pero meron parang original kung saan talaga yung totoong mga teaching. Tsaka bakit merong universal sa school, tinuturo yung mga yan, na parang, it's against God, it's against the scriptures talaga. Yun. Kaya, ang rin sa mga school, lalo na tinatawag nila sila na Christian school, pero they patronize this kind of teaching sa theory of evolution, Big Bang theory, hindi nila ina-explain sa mga bata na ito ay theory lang. Wala ka naman talagang nandun Sino ba yung nandito sino bang tao yung nandito naka-witness ng Big Bang theory, di ba? Wala pa rin naman theory pa rin naman yan Kahit naman tong evolution theory pa rin O sino ba naka-witness? Di ba? Ganun din yan Parang religion din yan Kasi you have to have faith. You have to trust na nandito yan. Di ba? Kung ganito kasi yan Kung di ka naniniwala sa Diyos, kung atheist ka, okay lang. Pero do yourself a favor. Study every religion. Study why you are an atheist. Pag-aralan mo, i-research mo. Kung agnostic ka, mas lalo kang malala kasi nasa gitna ka. Hindi ka nagsisik ng truth. Ganun yun So, halimbawa, kung atheist ka, hindi ko kasi magets din yung logic ng mga atheist. Hindi naman sa may sarili tayong free will. Hindi naman tayong pipilitin ng Diyos, no? Pagiging atheist, diba? Halimbawa. So, ang tanong kasi dyan, what benefit are you getting? What benefit ang nakukuha mo sa pagiging atheist? Ano yung benefit ng pagiging atheist?
Ano yung enjoyment of life, yung doing, yung kung gusto mong gawin yung mga gusto mo, magagawa mo. 'Di ba? So, okay yun. Kung wala talagang Diyos, kung gusto mong gawin yan. Pero, kung merong Diyos, paano ka? 'Di ba? Yeah, it's up to you to take that gamble na kasi sinabi sa Bible, it's eternal life lang. Eternal life and eternal death. So, ikaw, kung matalino kang tao, anong gagawin mo? 'Di ba? Kung gusto mo ng assurance ng life, ang Bible lang naman ang nagbibigay ng eternal life eh. Wala naman sa iba pang mga religion, kahit ano-ano pang religion. Ang Christianity lang nagbibigay ng eternal life. 'Di ba? Kung matalino kang tao, bakit mo i-take yung gamble na yan? 'Di ba? Kung walang Diyos, kung halimbawa naman ako ay naniniwala sa Diyos, ano makawala sa akin, 'di ba? Ako may peace ako na sure ako na kahit meron man o walang Diyos, alam ko, payapa ako. Ikaw, hindi ka naniniwala sa Diyos. 'Di ba? You want to gamble for that? I-gamble mo yung eternity? Paano kung meron? 'Di ba? Hindi ka na pwedeng bumalik. No, there's no second chance. Kasi dito na yung chance mo na mag-repent at pumili. Kaya kung nga tayo may free will eh. So, yun. So, yun. After that, na-decide mo na merong Diyos. Na-convince mo na yung sarili mo na meron talagang Diyos. May nag-create sa atin. Merong intelligent design. Kumbaga, ang argument man kasi ng intelligent design, intelligent design na meron talaga nag-design sa Earth. Hindi rin nila kayang explain ng science bakit yung rotation ng Earth ganitong value lang, yung gravitational pull ba yan, and yung speed of light is constant and everything. Yun bakit may mga ganung value, bakit constant yun? Kasi halimbawa lang pati yung degree ng Earth, yung tilt ng rotation Earth, pag nagkaroon lang ng konting galaw doon, hindi na possible yung life. Bakit ganon? May nag-design talaga. Yun yung tinatawag na intelligent design. So, isa pang example doon, halimbawa, halimbawa lang may isang teacher, nagpagawa siya ng thesis, yung mahabang kunyari ikaw ako gumawa ako ng thesis, almost 1 taon ko siyang ginawa para lang ipasa ko sa school, para makapasa ako halimbawa. Tapos sinabi ng teacher, hindi mo naman to garim lang to sa random, hindi mo siya pinag-isipan. Kumbaga walang intelligence design, random lang yung mga pinagagawa mo. So kaya ko ba yung tanggapin? 'Di ba? Sobrang noon na sasabihin sa'yo ng hindi mo siya pinag-isipan, pinaghirapan mo siya. Ganun din yung parang classic argument sa mga atheist na parang naniniwala sila na we are not created by a intelligent designer, na walang Diyos. Ito nga, hindi mo paniwalaan na ginawa mo sa 1 taon, tapos sasabihin lang sa'yo na hindi mo design, tapos tayo pang human being, walang nag-design sa utak natin, sa mata natin. Diba? Sobrang hindi talaga siya logically, hindi siya pwede. Doesn't fit. So yun, balik tayo sa so nandito ka na, naniniwala ka na sa Diyos, theist ng tawag sa'yo. So mapili ka lang kung anong Diyos ba yung mo. Kung sa Christianity ka, hindi mo na kailangan lumayo. Christianity ka ba? Kasi pag ginugol natin ngayon, pati na ginugol ko na to, ano bang mga religion na merong view sa Diyos? Ayan, religion population. So, titingnan na lang natin mga sikat na religion. Ayokong tawagin religion, pero Christianity, 2.4. Ang population ng Earth is almost 9 billion, no? So, number 1 ang Christianity. Next is Islam. Ito yung mga Muslim. Next, yung mga atheist, agnostic.
Yan, hindi sila naniniwala, hindi sila sure. Tapos sunod na may Hinduism, ito naman yung mararaming Diyos. Alam ko mainly sa mga India yata to, ayan. I'm not sure. Pero hindi mo na kailangan lumayo. Pwede mong dalawa na lang ang gawin mong pagpilian. Meron ka naman free will. So ito yung Islam and Christianity. Study that. Challenge yourself. Seek the truth. Pero ako, nasik ko na yan. So I don't have to argue myself with that. Pero yun na yun. So next. So since na ini-study natin to, yun. So quick ano lang, ang Islam is hindi sila naniniwala kay Jesus Christ na ang namatay sa cross si Jesus Christ yung pinaka number 1 nila, ang Islam. Ang mga Muslim, ang paniniwala nila hindi namatay si Jesus Christ sa cross. And isa lang siyang prophet at hindi siya anak ng Diyos, hindi siya Diyos din. So dahil na lang tayo tatapok na topic, ano ba tinatawag na Trinity? So ang short explanation ko na lang dito, hindi ko na papabayan. So at least dito, ito yung illustration na yan, kung paano basahin yan. So nasabi dito, God is one, the Father is not the Son. Yan, basahin mo na lang, the Father is not the Son. Totoo yun. The Father is not the Holy Spirit, and the Son is not the Holy Spirit, but the Son is not the Holy Spirit. Yun, nagis mo na. Hindi rin kumbaga magkakaiba sila ng role. Pero sila ay isa pa rin. God is the Son, God is the Father, God is the Holy Spirit. Ayun yun. Ayun ang sinasabing Trinity. So ang ibig sabihin niya, ng maliit explanation lang dyan, halimbawa ako pag sa parents ko, anak nila ako. Parents, son ako nila, di ba? Ngayon, pag sa mga kapatid ko, brother nila ako or brother nila ako. Di ba? Parang ganon. Kung halimbawa naman, kung may anak na ako, father ako sa mata ng anak ko, diba? So parang meron akong tatlong role. Ako pa rin yan. Meron lang akong tatlong role. Parang ganun lang din yan. Parang ganito lang din yan. No? So yung tayo kasi, diba? Spirit, soul, body. Tatlong spirit, soul, body. Pero ikaw pa rin yan eh. Diba? Ako pa rin yan. Tatlong part lang ako. Parang ganun lang din yan. Iisang Diyos, pero tatlong role, kumbaga, ganun siya. Hindi pa rin nawawala yung iisang essence nila na isa pa rin ng Diyos. Yun. So, halimbawa, ang ice, yellow yan ice, yellow. Kapag natunaw ba yan, anong tawag sa kanya? Hindi, ganito pala. Kapag, saan ba gawa ang yellow pala? Di ba gawa siya sa tubig? So, pag natunaw siya, tubig pa rin. So, pero pag pinakuluan mo siya at naging steam siya, tubig pa rin. Di ba? Isa pa rin ang essence niya. Water pa rin siya. At the end of the day, water pa rin siya. Kumbaga ganon. Pwede lang siyang maging tatlong form, iba-ibang form, ice or humidity or fog, ganon. And liquid water, ganyan. Pero, isa pa rin siya. Isang Diyos pa rin. Ganun lang din yun. So, I don't have any problem with this. Yung iba kasing tao, ayaw nilang maniwala. Lalo ng mga Muslims and everything. Marami ring denomination sa Christianity na hindi naniniwala sa Trinity. Ako, I don't have any problem. Kahit nga 10 pa ang Diyos eh. Kahit nga 1,000 Diyos siya eh. Diba? Kaya niyang gawin yun. Mas okay nga yun kung mas marami siya eh. Kasi He is a good God. Kung naniniwala ka talagang He is a good God, advantage sa atin yun kung mas marami siya, di ba? Ngayon, kung ang tingin mo sa Diyos eh bad siya, talagang ayaw mo nito na marami siya, di ba? Parang He's taking advantage of you, di ba? Parang gano'n. Kung 1,000 Diyos eh, mas maganda, di ba? Yun, ako wala akong problema dyan. Pero marami naman din sa scripture
na nagpapatunay na they are one. So yun. So search natin. So halimbawa lang dito sa story of creation. Kita ko So ito, ayan wait, NKJV ko lang. So ito yan ayan ang nakalagay dyan ito wala, ito yung story of creation, di ba, yung Genesis. So nagsimula yung creation and everything, ginawa yung heaven and earth, made the heavens, yung mga animals and everything. Ito na yung gagawin ng man. So sinabi dito ng Diyos, let us. At sinabing us, ibig sabihin may kasama siya, di ba? Let us make man in our image. Ibig sabihin, he is more than one, di ba? Tsaka sinabi rin sa scripture na ito, search na rin natin. Before si Jesus Christ na to ayan di ba? Ito kasi sinasabi ni Jesus Christ dito, kini-question siya ng mga, alam ko ng mga Pharisee ito but ito na, so dito ang sinasabi niya dito, bago pa daw si Abraham, I am, nandun na siya. Ibig sabihin, nauna pa siya kay Abraham. Paano nangyari yun? Si Abraham nga yung, sa Old Testament si Abraham, New Testament na to Ibig sabihin, nandun din siya. Nandoon siya sa beginning talaga. Kaya nga sinabi sa, sabi niya, most assuredly I say to you, before Abraham was I am, nauna na siya, Ngayon, yun din yung nagpapatunay sa sinabi niya dito, sa John 1:1. Sinabi sa John 1:1. Favorite, isa sa mga favorite verse ko rin to. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Yung umpisa pa lang, sino yung Word? This is Jesus Christ. He is the Logos. Logos in Greek is Word. Kaya nga, di ba, may mga logo tayo ng mga pagkain. Di ba? Greek, galing sa Greek din yan Logos. Kasi ang New Testament is Greek. So, yan. In the beginning was the Word. And the Word. Siya yung Word. Siya yung living Word. Siya yung nag-create. And the Word was with God. And the Word was God. Ibig sabihin, si Jesus daw ay Diyos. Diba? Iisa sila. Siya yung Word Siya yung living Word He was in the, He was in the beginning with God. All things are made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Yan. Yun. Diba? Siya na papatunay talaga na silang dalawa ng Diyos ay isa. Ganun na rin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi lagi naman nasa earth yan Simula pa nung creation. The Holy Spirit is on the earth. Kahit ngayon nandyan. Ngayon nakadwell na siya sa mga believers. Nasa inside na siya ng spirit man ng mga believers, ang Holy Spirit. So ayun yun. Yan pa nga and the Word became flesh. Sino yung naging flesh? This is Jesus Christ. Ibig sabihin siya nga yung Word, di ba? And the Word became flesh and dwelt among us. Siya yun, si Jesus Christ yun. So meron pang isang verse na ako naalala na alam ko sa 1 John yun. Search ko na lang. So 3 is 1. Yan nga. Ay, sa 1 John nga.
sorry. And this 2 is 3 is 1. Hindi ko siya. Wait, alam ko nasa first John yun eh, yung, yan. Eto, to. Yan. Ayan, basahin mo. Basahin natin For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, in words, Jesus Christ, ito yung the Father. Sometimes sinatawag din siyang God or Lord. Pero pare-pares naman yan. Kay Jesus din pa rin naman yan. Pwede rin yan kay Holy Spirit. Basta lahat ng title pertains to God. Silang tatlo yun. So, yan For there are 3 that bears witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Yan. And these are 3 are 1. Okay. Nasa 1 John yan 1 John 5. Ayan 5. Ayan 1 John chapter 5 verse 7. Chapter 5 verse 7 and 8. And there are 3 that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these 3 agree as one. Ayun yun. So, yun na yung papatunay na talagang there are 3 in 1. 3 in 1 sila. 3 are 1. Okay? So, yun. Yun lang muna ang short discussion natin. So, yeah. God bless everyone. Keep seeking the truth.